Hi, magandang gabi po sa inyong lahat. Sa gabi pong ito, ituturo ko po kung paano mag-compute ng water bill. So, meron po tayong magiging example. Ito po siya na galing dito. So, hindi ko ipakikita kung ano po yung company kasi baka mapagalitan tayo. So, itatry po natin yung best natin kung paano natin ito i-share sa inyo how to compute water bill. Unang-una, shout out Godlike, I'm your guardian kasi siya nag-request. So, panoorin mo to. Start na po tayo. Statement of account. Yan po ang pag-usapan natin ngayon. So, ito po may statement of account. Sinasabi rito na meron siyang service information. For example, for the month of December, example lang po to 2020, contract account number, etc. etc. Account name, may service address siya kung saan nakatira yung client, at may rate class po siya tinatawag. So, itong hawak ko, residential. Kasi ang rate class po natin, may apat po silang tinatawag. So, residential, semi-business, commercial, saka industrial. Residential, yung may mga bahay lang. Semi-business, ito po yung may mga restaurant po. Mga example lang daw, mga mini canteen. So, talagang need din nila ng tubig. At ang commercial, yung mga building, may mga swimming pool. At ang pang-apat yung industrial, ito na po yung may mga factory or refilling station. So, doon po nila binabase kung paano sila maglagay ng computation sa billing natin. So, take note po yan. Metering information. Sa metering information na po tayo. So, kung makikita po natin, metering information, meron po siyang tinatawag na meter number. Meter number po ng water meter natin. Every family o another family. Tapos may MRU po siya. Yung MRU ito po yung tinatawag na meter reading unit. Ito po yung mga group of meter service connection na nagde-deliver sa atin for supply ng tubig. Ito yung mga part of place, parang reservoir, ganyan. So, nandiyan po siya. So, yung sequence naman, ito yung sequence number. Yung sequence number po, ito po yung tinatawag na number of house. For example, kung ang bahay may sunod-sunod, meron siyang sequence number para hindi malito yung mag-reading ng tubig sa inyo. So, yan po ang sequence number. At ang reading date, may reading date po rito. Kung kailan nag-reading, for example ito, 12/20/2020, ang present reading niya is 648, ang previous reading niya 636, ang consumption niya, pag i-minus po natin siya, ay 12 cubic meter. Billing summary. Dito po sa billing summary, may nakalagay po siyang current charge, basic charge, FCDA, environmental charge, 20% of basic charge ng FDA, maintenance service charge, MSC, total current charge, before taxes, value added tax, at etc. So, babase po muna tayo sa basic charge. Dito na po tayo sa billing summary. Again, yung basic charge po natin. Paano po kinocompute yung basic charge? Sabing ganoon, ang basic charge daw po, ito yung tinatawag natin taripa or tax na pinagkakaloob para sa kanila upang kung ano yung nakonsumo natin, ito ang gagamitin. So, magbigay ako ng example para malaman natin kung ano yung taripa na yan. So, kung may payment ka na, basic charge dito is 204.22. Po siya. Given.
Sample lang to sample. Given natin yung reading meter reading tapos yung basic charge na 204.22. So yung cubic meter ang hanapin natin. Yan yung taripa na pinagkaloob sa billing na ito. So itong cubic per meter. So paano yan, paano natin gagawin? So ito po, given tayo, ang given po natin, yung meter reading natin ay 12 cubic meter. Ito po siya. At yung basic discharge natin doon sa billing, nakita natin, para makita natin kung ano yung tax, consumption tax na babayaran natin. Yan, 204.22. Ito na po siya. So, ang gagawin lang po natin, i-divide lang natin siya. Ayan. 204.22 divided by 12 is equals to 17.01 833. Yan po ang chinarge sa 12 cubic meter na ating konsumo. Yan. Para makuha yung basic charge. Para makuha po to. So, ito po yung 17.0833 per cubic. Yan. Cubic meter. Per cubic na reading na chinarge tayo sa basic charge na 204.22. Yan po. Ito kasi, ito yung taripa na to, ito yung tinatawag natin na parang tax sa atin. So, pag lower consumption natin, mababa, kaya mababa ito, mababa yung taripa o yung tax na tinatawag. Pag higher consumption, marami tayong nagamit, higher rate din siya, kagaya ng business, mababago ang computation nito. Ito, mababago yung computation nito. O, yan. Pag low consumption, mababa. Pag high consumption, mataas, higher. Yan. So, babase sila dito sa taripa. FCDA. Ito na yung susunod natin, FCDA. Ano ba ibig sabihin ng FCDA? Ito yung tinatawag na foreign currency differential adjustment based sa palitan ng piso o dollar current charge. Floating po, floating. So, nagbabago. So, nag-indicate siya ng 0.03 po. Negative 0.03. So, kasama to sa computation ng Manila Company, ng water company. So, ito po siya. So, nagdedepende po to sa foreign country, ka-currency po natin, ang pag-charge sa atin ng water company. Yung environmental charge, 20% of basic charge ng FCDA. Kasi itong environmental charge na tinatawag, environmental charge tina-charge po tayo kasi
Ginagamit po to para mapanatili raw po na ang paglinis ng septic tank treatment, yung wastewater treatment, yung watershed at iba pa. Kasi ganito po ang parang diagram, pictorial diagram po niya. Yan. Yan. At iba pa. Ito yung septic tank. Septic tank po yan. Tapos, ito yung water septic tank treatment siya. Treatment. H2O siya. Water treatment. Ito yung shed na watershed. H2O shed. So, ginagamit po rito yung environmental charge para sa atin kasi mini-maintain po nila ang pag-cleaning o operation para hindi magkaroon ng problema. So, talagang sinisecure nila yung services nila. So, itinacharge sa environmental charge. Ang MSC na tinatawag, ito yung maintenance service charge, MSC. Kasi for maintaining raw po nung and repair ng water meter natin. Kung magka-problema, i-repair nila. So nakakasama na naman po yung charge, maintenance service charge. So ito po siya. In total current charge before taxes. Total current charge before taxes. Ayan. Kung i-add po natin siya, i-add po natin siya lahat ng charge dito without pa nung VAT, without pa po nung value added tax. Ayan, kukumpitin natin. Kung i-add na po natin yung billing summary po natin, meron tayong basic charge. I-add po natin yung FCDA. Yan po na tinatawag natin. Ito po yung FCDA po na ating foreign currency differential adjustment. So nagbabago po siya. I-add po natin ito sa environmental charge po natin. Ito yung ginagamit para mapanatili natin yung mga septic tank treatment natin, mga wastewater treatment, etc. Tapos yung MSC naman, ito yung tinatawag na maintaining and repair sa mga water meter natin pag nagka-problem. Nandiyan po sila. So kung i-add po natin, ilalabas po ng total current charge. Wala pa siyang value added tax. So yan po ang lalabas. Kung dito po sa billing na aking nahawakan, lumalabas po siya na in-example pa natin in 245.93. At kung lalagyan natin ng value added tax na 12%, 12% po yung value added tax ng in-example ko, ay lalabas ang total current charge na 75.0 total current charge. Ito po siya, ipapakita ko po sa inyo kung paano ko siya kinompute ng current charge. So ito po siya, sana maintindihan po natin. So ito yung ginawa ko, sana magkaroon kayo ng idea. Yung 12%, i-add din nyo po sa total charge, current charge. Ayan po siya. Ayan. So, sana hindi kayo naguluhan. So, ayan po. So, may 12% po siya. I-add natin yung 12% sa total charge. So, hindi ko siya kinompute kasi dito. Kinompute ko siya dahil may computation. Meron na po ditong computation. I-add po sa minus nung sa FCDA po siya, yung
yung foreign currency natin na pabago-bago. At ang value added tax na 12%, ito yung pinagkaloob sa water company para makapag charge sila ng 12% para sa atin. Ito po siya, oh. Sana karoon kayo ng idea. Ayan. Ito yung total value added charge. I-add lang po natin, multiply po natin siya, magiging 29.51. I-add po natin itong total current charge, magiging 275.01. Yan po. Kung meron po tayong tinatawag na previous unpaid amount, ina-add po nila yon, tapos gagawin po nila total amount due, tapos may date. So kailangan bayaran na po natin siya para hindi tayo ma-cut off ng water. Ang value added tax po natin, given po siya 12% ang VAT. Yan, 12%. So, lalabas po siya ng 29.51. 29.51. Bakit po? Kasi yung total current charge natin, total current charge ay 245.93. Example lang to, example 5.93. So multiply lang po natin yan, multiply lang po yung 12% times 245.93 is equals to 29.51. So 29.51, yan ang added tax natin, added tax, add tax. Yan po. Pagka kinompute naman po natin, compute na po natin siya. Total current charge na 245.93, value added tax na 29.51. Add lang po yan, add lang po is equals to 275.01. Ayan. Total amount due po siya. Total amount due. Yan po ang payment natin. Yan po ang payment natin. Kung meron tayong tinatawag nga po na previous, i-add lang kung may utang tayo, kung may utang, yan, burin na natin to. Kung total, yung total charge natin, total current charge with VAT na yan is equals to 275.01 pesos na yan, plus yung previous na utang
previous unpaid yan, unpaid bill, i-add mo siya, add is equals to yan. Kung may previous siya unpaid, yan po ang gagawin. Add lang natin 270 75.01 plus unpaid. So need natin bayaran yan kasi nakalagay rito yung due date niya. Kailangan mabayaran po ito kasi para maiiwas natin yung tinatawag na cut off. Yung cut off. So sana hindi kayo naguluhan. So medyo biglaan lang ito at may mga nag-request na gawin ko to. Iyan po kung paano computein yung water bill, company water bill. So familiarize po tayo sa mga VAT na binabayaran at sinacharge sa atin, magkaroon tayo ng idea. So hindi na po ako magtatagal, sana na nagkaroon kayo ng idea at kung may pagkukulang, samahan ninyo ako at ito yung ating dagdagan at ito yung ating iayos para malaman ng iba na naghahangad na matuto kung paano mag-compute ng water bill. Sana ito ay para sa inyo po. Maraming salamat.